Isang magandang gabi sa ating mga kabayan dito sa Middle East and the rest of Asia, pati na rin dyan sa Europa. A very good morning naman sa ating mga ka-Web3 sa kabilang panig ng mundo, the United States of America. Muli nating balikan ang ilang mga balitang bumandera nitong nakarang linggo sa mundo ng Web3. Mga balitang patuloy na nagbibigay sigla sa mundo ng Web3 at Cryptoverse. Simulan natin ang balitaan sa pagpasa ng Vietnam ng batas that officially recognizes digital and crypto assets. Tinatawag ng Digital Technology Industry Law, ito ay mag-take effect starting January of next year. It outlines a broad framework for managing digital assets and fostering blockchain innovation. Marami ang nagsasabi na this is a decisive step towards regulating and promoting the cryptocurrency economy. Ginawa rin ito ng Vietnam to categorize digital assets into two groups: virtual assets and crypto assets. Ang batas ay magbibigay sa Vietnamese government ng authority to define specific regulatory conditions kasama na ang money laundering measures pati ang mga cybersecurity standards na align sa international norms. Inaprubahan naman ng Thailand ang tax exemptions on income from the sale of cryptocurrencies gaya ng Bitcoin for 5 years. Ito ay binalita ng Ministry of Finance ng Thailand para ma-waive ang capital gains on crypto sales made through licensed crypto asset service providers mula January 2025 hanggang December 2029. Ang measure ay ginawa para i-promote ang cryptocurrency trading sa Thailand under the supervision ng Thai Securities and Exchange Commission in compliance with an anti-money laundering policies. Sa Pinas naman, nag-pledge ang bansa to adopt an international framework for crypto asset reporting pagdating ng 2028. Palalakasin nito ang mga efforts against cross-border tax evasion at mga illicit financial flows. Ang framework will facilitate the automatic exchange of crypto asset information among tax authorities. Ang sistema ay inaprubahan ng Department of Finance para rin ma-stress ang urgency ng improved systems for tax enforcement ang tax enforcement. Samantala, nananawagan naman ang InfraWatch PH sa Securities and Exchange Commission na palakasin nito ang enforcement efforts laban sa mga unlicensed crypto exchanges sa bansa. InfraWatch also highlighted the importance of public advisories and cooperation kasama ng National Telecommunications Commission. Dagdag pa ng InfraWatch na ang investor trust depends on transparency, accountability, and rule enforcement in the digital asset space. And rounding up our news for this week, akala namin puro light news lang tayo pero may humabol at medyo natinding balita dahil kamakailan lang ay nagkaroon ng data breach including 16 billion passwords and logins sa Google, Facebook at GitHub. Grabe, kasama rin dito ang mga data from Telegram at mga corporate, developer at government websites. Gawain daw ito di umano ng isang info stealer na isang malicious software that secretly collects sensitive data at pinapadala ito sa mga cybercriminals. Kaya naman, wino-warningan ng mga experts lahat na ang mga data breaches pose serious risk to individuals and organizations, lalo na ang mga may mahihinang cybersecurity practices. At yan ang mga mainit na balita at bumidang happening sa Web3 this week. Ako po si Adrian and don't forget to subscribe sa aming channel and hit that notification bell for more updated contents mula sa Pinoy Web3 TV. At muli, ako naman si Krista. Magkita-kita tayo muli next week as we give you what's hot and what's trending dito lang sa patuloy ninyong pinagkakatiwalaan pagdating sa Web3 news and happenings. Web3 Chronicles! Rod! Welcome back! See you soon! Yes!